Isa na naman ang nasampulan ng COMELEC dahil sa hindi magandang biro sa kampanya. Ang isa pang kandidato iniimbestigahan dahil sa umano'y vote buying. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Hindi ipoproklama ang mga may pending na disqualification case. Yan ang inihayag ni COMELEC Chairman George Garcia ngayong araw. Matapos mag-issue na naman ng show cause order laban sa dalawang local candidate. Pinagpapaliwanag ngayon si dismissed Mayor Attorney Kevin Anarna ng Silang Cavite matapos magbitiw ng biro tungkol sa solo parents. Sino dito ang mga solo parents? Pag biglang dumami solo parents, kanina ba naghiwalay lang kayo? Kasi lahat ng solo parents, bibigyan natin ng libreng asawa. Ang gagawin natin, lahat ng balong lalaki, tsaka lahat ng balong babae. Irarapol na lang natin yan, ha? At sa isang lola sa kanyang campaign event noong March 29. Kanina, hindi ko na mabilang kung ilan ang kumulat sa puwet ko. Meron pa kanina si Lola, alam nyo, first time ko, nangyari po sa kampanya, si Lola nilapnap pa ako. Nauna nang dinismiss ng ombudsman si Anarna noong nakaraang taon dahil sa pagkakasangkot nito sa isyu ng korupsyon. May pending disqualification case din si Anarna sa COMELEC pero ayon kay Chairman Garcia, hindi raw ito naging bearing sa kanilang pag-i-issue ng show cause order. Siguro po kung hindi kayo masasaktan, para po naman wala tayong lola lahat. At saka yung mga kababayan, kung wala tayong nanay, mga kapatid, ate o kaya naman mga tita o kahit mga kakilalang mga kaibigan, hindi ko po alam talaga kung bakit kinakailangan maging ganitong klaseng pagsasalita. Ganong ang purpose mo naman ay kuhanin ng boto. Pinagpapaliwanag din si Palawan Congressional Candidate Abraham Mitra. Nakarating kasi sa COMELEC ang post nito kung saan nag-sponsor siya ng limited tickets para sa block screening ng isang pelikula. Ayon sa komisyon, posibleng may paglabag ito sa vote buying guidelines ng poll body. Kasama ang kaso ni Mitra sa 36 cases ng vote buying na iniimbestigahan ng komisyon. 1985 pa po yung Omnibus Election Code. Mas ang iba po dyan ay mas matagal pa yan kaysa doon sa edad po natin. So sigurado naman po, alam ng lahat yan. Nanindigan ng COMELEC na kayang-kaya nilang suspindihin ang proklamasyon ng mga mananalong kandidato na may nakabinbin na DQ case. Oras na mapatunayan daw na lumabag sila sa election guidelines. Kahit tapos na ang halalan, posible pa rin silang humarap sa isang election offense na may kaakibat na 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.